Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Check na araw mga health checkers sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang panig ng mundo sa DZRH Radio, Digital TV at social media platforms. Sana all is well po sa inyong mga lugar. Nandito pa rin si habagat at ang mga bagyo, kaya patuloy pa rin po ang ating pag-iingat. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat. Samahan niyo po ako at ang ating kalusugang expert dito lang sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Bago po ang lahat, pagbati po muli sa pagdiriwang ng ika-86 na taong anibersaryo ng DZRH. Congratulations po sa DZRH sa kanilang patuloy na paglalakbay mula sa radyo, digital at social media na dala ang layuning patuloy na makapaghatid ng makabuluhang balita at tapat na serbisyo para po sa ating mga kababayan sa buong mundo. Ikinararangal po ng programang Health Check Plus ang maging bahagi ng DZRH mula pa noong 2020, lalo tigit sa panahon ng pandemyang COVID-19 at hanggang ngayon nagbibigay pa rin ng tama, napapanahon at mahalagang impormasyon sa ating mga health checkers. Binabati rin po natin ang mga suking health checkers natin dyan sa Kamuning Market, Q-Mart sa EDSA at Farmers Market dyan sa Cubao. Shoutout po sa inyo and of course, salamat sa patuloy na pakikinig at panonood sa Health Check Plus. Patuloy ang ating July Health Series at ngayong linggo, tayo'y nakikisa sa pagdiriwang ng National Blood Donor Month. Isang paalala na ang simpleng donasyon ng dugo ay kayang magligtas ng buhay. Nais nating bigyang pagpupugay ang mga nagbibigay ng kanilang dugo para sa mga nangangailangan nating mga health checkers. Madalas nating naririnig ang pangangailangan para sa dugo sa ospital. Pero alam niyo bang hindi lang tuwing emergency kailangan ito? Sa araw-araw, may mga nanay na nanganganak, pasyenteng may cancer at mga biktima ng aksidente na umaasa sa dugo mula sa mga donor. Kasama natin ang isang eksperto ngayon para pag-usapan ang kritikal na pangangailangan at kahalagahan ng blood donations. Upang bigyang linaw ang kahalagahan ng ligtas at kusang loob na pagdodonate ng dugo, makakasama natin ngayon ang isang eksperto sa larangan ng laboratory medicine. Suki natin dito sa Health Check Plus, isang pathologist na may malawak na karanasan sa blood services mula sa Blood Sparks for Life. Welcome back po sa Health Check Plus, Dr. Melvin Jude G. Katapa. Magandang araw po, Teacher Ellie, at magandang araw din po sa ating mga taga-nood at taga-pakinig sa radyo. Magandang araw po sa inyo, Doc Melvin. So simulan na po natin ang pagkukwentuhan, Doc. Doc Melvin, alam niyo maraming kababayan natin ang maliligtas ang buhay sa bawat donasyon ng dugo at ika nga, blood is life. Pero gusto po naming malaman gaano po ba kahalaga ang blood donation sa pang-araw-araw na operasyon ng mga ospital? Well, Teacher Ellie, napakahalaga po ng ating blood supply po sa ating mga pasyente. Kasi po, sa ngayon po, wala pa pong nai-invento na artificial na dugo. So, ang dugo talaga, pag kailangan ng isang pasyente, sa tao lang din pwedeng hindi naman pwedeng kumuha ng dugo galing sa aso or sa baboy tapos isalin sa tao. So, hindi po pwede yan. So, sa isang volunteer blood donor lang talaga manggagalit ng dugo. Tapos, meron kasi tayong mga pasyente na kailangan talaga ng dugo. Yes. No choice na kailangan sa nila ng dugo, kundi hindi sila, baka may mangyayaring hindi maganda sa kanila or hindi matutuloy yung operasyon o ang procedure nang walang standby na dugo. So, napaka-importante po talaga, and kaya po tayo nananawagan ng volunteer blood donors dahil po ang volunteer blood donors ang pinakamalinis na pwede pagkunan ng dugo. Kasi dapat po talaga siguraduhin natin na malinis ang dugong isasalin sa pasyente. Ibig po sabihin ng malinis,
free po sa mga nakakahawang sakit kaya ng HIV, hepatitis B at iba pa. So, pag ang isang tao ay volunteer blood donor, wala siyang inaantay na kapalit o wala siyang pasyente sa ospital, wala siyang itatago at mas nakakasigurado tayo na safe ang dugong ibibigay. Buti po, Dok, ay napadinawan nyo kami dyan, no, na mas maganda at mas mainam talaga ang volunteer blood donors natin. Pero Dok, alam nyo po, curious po kaming mga health checkers, ilan po ba ang usual na average na pangangailangan ng dugo ng isang malaking ospital sa loob ng isang araw? Nag-vary po yan, pero it will siguro depende sa, kasi may mga specialized hospitals kasi, di ba? May mga hospital na trauma centers, may mga hospital na cancer centers, may mga hospital na hematology centers. So, iba-iba po talaga ang pangangailangan. May mga general hospitals din. So, nagva-vary po talaga at bawat hospital po may kanya-kanyang or more or less na average na pangangailangan sa loob ng isang araw. Pero po, especially sa mga hospital sa Metro Manila, dahil dito po dinadala, or not only Metro Manila, kundi mga malaking hospital sa mga major cities and provinces, kasi po yung mga maliliit na hospital sa mga outlying areas, doon po pinadala sa mga major hospitals. So, pag yung mga major hospitals, mas malaki ang pangangailangan nila daily. Yun po pala yung Doc Melvin, no? So, buti po ay napaalalahanan nyo kami at naintindihan namin ngayon na talagang mas malaki, no, ang ating pangangailangan sa mga main cities natin at main na mga provincial hospitals, no? Doc, kanina nabanggit po ninyo ito na may mga ibang pasyente talaga na kailangan talaga yung mga dugo, no? Sino-sino po ba itong mga karaniwang pasyenteng nangangailangan ng mga dugo? Well, of course, yung mga emergency cases, yung mga na-aksidente, yung mga trauma victims, yung mga nababaril or mga vehicular accidents, sila po nangangailangan ng mga immediately ng madaming supply ng dugo. Kasi habang inooperahan sila o habang binibigyan sila pa unang lunas, nawawalan sila ng blood na kailangan palitan kaagad. So yung mga yan po, mga immediately kailangan bigyan ng dugo. At hindi lang isang unit, 2 unit, kundi madami units po binibigay sa ganung klase para ma-save po yung life ng pasyente. Aside from that po, may mga may mga pasyenteng dahil sa kanilang sakit, nangangailangan sila ng regular blood transfusions. Minsan po yung mga tinadialysis, yung may mga cancers, may mga sakit sa dugo gaya ng hemophilia, at marami pang ibang sakit na kailangan talaga nila ng hindi lang isang beses, kundi regular blood transfusion. Buti po, Dok, na banggit nyo kanina, no, na napakasimple, no, yung pag-blood donor or yung pagdodonate ng dugo. Simple pero life-saving, no? Dok, curious din po kami, saan po ba nakakakuha ng dugo? Kasi nabanggit nyo din po ito kanina na kailangan, no, malinis ang dugo na isasalin sa isang pasyente. Saan po ba usually dapat nakakakuha ng dugo ng mga ganitong nangangailangang pasyente? Well, sa atin po sa Philippines, sa Department of Health, ang ating pong is hospital to hospital coordination po talaga ang gusto sana ng ating DOH na hindi na ang pasyente maghahanap ng dugo. Pag nangailangan ng dugo ang isang pasyente, yung blood bank ng hospital niya ang magko-coordinate sa ibang blood banks and sa Red Cross din. Because partner din natin, of course, ang Red Cross sa siyang NGO. So, public and private hospitals na malalaki na may mga blood banks, sila po ang Red Cross, which is isa po siyang non-hospital based blood bank, yung Red Cross. So sila po yung pinagkukunan ng dugo sa buong Pilipinas. So pag ang itang pasyente ay nasa isang maliit na hospital na walang kakayanan na mag-produce sa sariling blood supply, sila po ay nagko-coordinate sa kanilang mga networks, blood facility networks po, kung saan sila kabilang, whether a bigger hospital or sa Red Cross, at doon nagko-coordinate para makakuha ng dugo. Yan po pala yung Doc Melvin. No? Doc Melvin, meron po bang bayad ito kapag po kami ay kumukuha ng dugo or nangangailangan ng dugo? Bale po, ang dugo talaga, walang bayad talaga yan. The dugo is free. May batas po actually yan. Bawal po bayaran ang dugo. Pero under din sa batas, ang kailangan pong kasi po yung dugo, hindi naman po pagkakuha ng dugo bigay agad sa pasyente yan. Maraming pinaprocess po yan. Tinetest, pinaprocess. Maraming pong gastos yan mula sa
gamit na ginamit para mag-collect ng dugo, sa manpower, sa storage, sa testing. Yung po, under the law po, allowed po ang blood service facility na i-recoup yung ginastos nila para makakuha ng dugo at matest siya. Okay? Pero po, under the law din, ang dugo ay hindi for profit. Pero, ang binabayaran na processing fee ng pasyente, ito ay para lang maging sustainable yung blood service facility. Whether public or private, Red Cross or hospital-based, para mapaikot nila, para patuloy na ma-provide yung services na kinakailangan ng mga pasyente. So yun po lang ang binabayaran doon, yung processing fee, yung testing fee, ganun. Pero the blood itself is free. Ayan po ha, mga health checkers, diretso po sa ating eksperto. No? Wala pong bayad yung dugo, pero ang binabayaran lang po natin ay yung processing fee. No? Doc, tama po? Yes, and ano naman yan, alam ko na PhilHealth yan. Although hindi ako expert sa PhilHealth, pero I think na papasok din sa PhilHealth yung blood processing fee. Napakaganda po niyan if ever po napasok sa aming PhilHealth yan, Doc, no? Bawas sa ating gastusin, kumbaga, no? Doc, kanina nababanggit po ninyo na dapat malinis yung dugo na sinasali na, no? Paano po ba nasisigurado na ligtas at malinis ang dugo bago po ito ibigay sa mga pasyente? Bali po, ang pinaka-first line of defense po talaga, yung interview ng screening ng blood donor. Napaka-importante po yan. Ini-interview po ng mga doktor yung mga potential blood donors para po hindi na po makuha ng dugo yung mga siguro yung mga hindi natin masyadong lesser na na priority or lesser na makuha ng dugo ng mga tao. Kasi may mga tao po na hindi malinis ang lifestyle, may mga sakit na kailangan protektahan natin yung mga pasyente na tatanggap ng dugo. Kasi yung po ang una nating priorities, do no harm. So kailangan malinis po o free sa mga sakit yung dugong ibibigay sa pasyente. So siguro ang next question mo, di ba tinetest naman yung dugo? Yes po, tinetest po ang dugo. Pero at saka po sa technology, hindi po tayo magpapahuli. Kung ano pong technology meron sa Amerika, kung anong technology meron sa Europe, meron din po tayo niyan. Okay? High-tech na rin po ang Pilipinas. Ngayon, kahit naman sa ibang bansa kasi, may tinatawag po tayong window period ng mga sakit. Itong window period na to po, sabihin, kahit kunyari, kung ang pasyente, ito yung period between nahawa ka ng sakit at yung time na magpa-positive ka sa testing. Ibig sabihin, may maikling panahon na may sakit ka na, pero pag tinest ka, hindi magpa-positive. Pero may sakit ka na at nakakahawa ka. So yun ang medyo iniingatan namin pag sa interview. May guidelines po ang WHO, ang DOH sa pag-interview namin para po masala namin ng mga possible blood donors para kung isang potential donor ay may mga hindi magandang lifestyle choices or may mga sakit, ma-exclude na sila sa donor pool para hindi na po tayo maka-harm sa mga bibigyan ng dugo na pasyente. Hindi po tayo nag-discriminate pero gusto lang po talaga natin safe ang dugo na ibigay sa pasyente. Alam ko po, Doc Melvin, talagang mas ma-appreciate po natin ngayon, no? Dahil mas naintindihan po na po namin kung gaano po ka-importante yung interview pa lang na ginagawa ninyo sa ating mga donors, no? Yes, excuse me. Yung nga pala, so after ng interview, ang next step na po dyan, yung testing po ng ginagamitan po natin ng mga modern machines po natin, mga high-tech po ng machines. Doon po yung next line na sinusuri yung dugo na kung magpa-positive ito ng mga sakit na tinitest, i-exclude na po yun. Hindi na po gagamitin yung dugo na para sa mga pasyente. Yun po pala yun, para mas siguradong malinis at ligtas yung dugo na natatanggap ng ating mga pasyente, Doc Melvin. Doc Melvin, nabanggit po ninyo, meron pong mga ibang mga tao, no, na hindi ganon kalinis o kaganda ang kanilang lifestyle, no? Sino po ba yung mga pwedeng magbigay o yung ideal na magbigay o mag-donate ng dugo, Doc Melvin? So, ang importante po is healthy po ang pasyente, ang donor, sorry.
healthy po ang donor. So wala po siya nakakahawang sakit. Kasi po, may mga nakakahawang sakit na pwede natin maisalin sa dugo. Okay? Kung po sa healthy dapat ang donor, dapat po maganda rin kanyang, malinis din po kanyang lifestyle. Okay? Hindi po nagda-drugs, wala pong risky sexual behavior kasi po alam naman natin sa risky sexual behavior, yan po nakukuha yung mga sakit na gaya ng HIV, Hep B, Hep C, etc. So pinaka-importante po, healthy, walang risky walang risky behavior, whether sexual or drug use. Tapos po, maganda ang pakiramdam nila ng araw na yun, hindi sila puyat, hindi sila nakainom, ganun po dapat ang isang magandang blood donor. Yun po pala yun, Doc, no? So, maganda na paalalahanan po natin yung mga nakikinig at nanonood natin ngayon dito sa Health Check Plus, no, na gustong mag-donate ng dugo. Kailangan healthy at walang risky lifestyle behaviors. Doc Melvin? Doc Melvin, alam niyo po, napakadami po naming tanong dito, lalong-lalo na po kung ano po ba yung nangyayari kapag po kami ay nagdo-donate? Paano po ba yung paraan or yung way po ng pagdo-donate ng dugo? Bale po, sa mga usual po na regular blood donation activities, after po ng short interview and short check-up ng ating mga doktor, that will take siguro mga 5 minutes to 10 minutes. Okay, perfect. The first step pala, kailangan mag-fill up po na ng form yung ating mga donor. Magre-register sila. Tapos fill up ang form. After nun, short interview and check-up ng ating mga doktor. Tapos after, that will take mga 5 to 10 minutes. After nun, hihiga na po ang ating mga blood donors. Pupunan na sila ng dugo ng mga ating mga expert medical technologists. It will take approximately 7 to 10 minutes depende sa laki ng ugat ng ating mga donor. Tapos after nun, papahinga po yung ating mga donor ng 10 to 15 minutes. Huwag mo nang tatayo kaagad kasi paling mahilo sila pag bila silang tumayo. After na lang umupo, after 10 or 15 minutes, inom na sila ng konting yung ating refreshments, tubig or juice or konting tinapay na ibibigay natin. Tapos, pag ready na sila doon, pwede na sila tumayo. So, it will take approximately siguro 20 to 30 minutes per blood donor. 20 to 30 minutes, Doc Melvin, no? Tapos tayo ay makakapag-save na ng life. No? So, napakabilis ng procedure pala nito. Doc Melvin, curious din po kami, ilang beses po ba pwedeng mag-donate ang isang tao sa loob po ng isang buwan? Ay, sa isang taon, Doc Melvin. Dito po sa atin sa Pilipinas, determine ng Department of Health na you can donate every 3 months. So, 4 times a year. Okay. Sa ibang bansa po, gaya ng Amerika, kasi every 2 months pwede sila. Siguro kasi malalaking tao sila kumpara sa ating mga Pilipino. Pero sa atin po, ang determine is every 3 months. So, 4 times a year. 4 times a year po pala, no, Doc Melvin? Doc Melvin, sa area naman po ng ating mga donors, meron po bang mga panganib na pwedeng makuha kapag po sila ay nagdo-donate ng dugo? Well, kaya ng mga ibang procedure, may mga maliliit na possible adverse reactions, ano. So, pero huwag kayo matatakot na makahawa kayo ng kahit anong sakit kasi lahat naman ng gamit is sterile, lahat ng gamit ay bago. So, hindi gumagamit ng recycled na karayom or whatever. So, malinis lahat. Ang pwede lang mga adverse reactions, yung may hilo, yun nga yung sabi namin huwag mong tatayo kagad kasi minsan pag tumayo kagad na hilo. Tapos yung mas matinding adverse reaction na hilo, bumagsak, nauntog. So, yun na yung nauntog na siya. Tapos, yun ang pinaka-common na adverse reaction yun na hilo. Okay? Pero meron din mga rare na adverse reaction kaya nung nawawala ng malay or yung iba nag-seizure. Pero very rare naman yun. Pag ang donor ay nakita na namin na nag-seizure na, ina-advise na namin na wag na siya mag-donate sa susunod. So, tama na yun once. Pero very rare yun. Ang pinaka-common talaga na adverse reaction is yung nahihilo, which is also rare. Basta may precaution ka talaga, inom kang tubig, pahinga, huwag tatayo ka agad. Hindi rin madalas, kaya ang importante rin ng point na hindi mainit yung venue eh. Kasi pag mainit yung venue, nahihilo din mas maraming nahihilo na donors. So,
Pag may mga precautions na ganyan, inom ng fluids before and after donating, pahinga, rare, hindi common yung mahilo. Ayan po, no, napakaganda yung sinabi ninyo, Doc, no, na very rare itong mga pangyayaring ito. Doc Melvin, napakarami pong pumapasok na tanong, pero magbe-break po muna tayo. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po kaming kasama pa rin si Doc Melvin Jude Katapang dito lang sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus.